So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no kung paano nga ba mag-register at mag-verify ng account sa eGovPH. So kung paano yun, simulan agad natin pagkatapos ng intro na to. Bali doon muna tayo sa dapat tandaan bago mag-register ng account sa eGovPH. Una, dapat meron kang email, no? At yung email na yon dapat na-open mo, no? Dapat alam mo yung password. Kasi kapag ka magre-register ka ng account sa eGovPH, mag-send sila ng OTP doon sa email na kailangan para makapag-register ka ng account sa eGovPH. Ang next naman guys, no, kapag ka magre-register ka sa eGovPH, hindi na kailangan ng ID. Ayan, so hindi mo na kailangan ng ID para makapag-register or mag-verify ng account sa eGovPH. O nga pala guys, no, para ma-view mo yung national ID at PhilHealth ID mo gamit ang eGovPH, kailangan meron ka ng record nito. Ibig sabihin, dapat nakapag-register ka na ng national ID, ayan, at syempre dapat meron ka na ring record sa PhilHealth. Ngayon, pumunta na tayo sa process ng pag-register at pag-verify ng account sa eGovPH app. So ayun guys, no, kapag ka na-download nyo na yung eGovPH app, open nyo lang. Tapos ito ngayon yung lalabas. Sa may bandang baba, click nyo lang yung sign up. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas. Let's get started. Sa may bandang taas, first name. Ayan, nalagay mo lang yung pangalan mo. For example, ayan. Tapos sa may part ng suffix, kung meron kayong senior, junior, the first, the second, ayan, dyan lang kayo pipili sa drop down. Kung wala naman, okay lang na blanco yan. After nun, middle name. Ayan, for example. Ayan. Kung wala namang middle name, sa may bandang baba, may nakalagay dyan, I have no middle name. Ayan, kiklik nyo lang yung box na yan kung wala kayong middle name. Next nun is yung last name. Ayan, after ng last name, email address. Kailangan maglagay kayo ng email address, no? Make sure na na-open nyo yung email address kasi magsasend si eGovPH ng one-time PIN dun sa email address na ilalagay nyo dito. Ayan, para makapag-continue ka ng registration. Ayan, balik sample lang yung details na yan, no, para meron kayong idea. Kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede nyo na i-click yung create new account sa baba. Tapos ito ngayon yung lalabas, ayan, one-time code sent. Ayan, ang gagawin nyo, i-check nyo ngayon yung email nyo, yung email inbox nyo, kung na-receive nyo na yung one-time PIN. Tapos sa part ng enter email code, dyan nyo ilalagay yung 6-digit code na na-receive nyo via email. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas, enter mobile number. Ayan, sa part na to, dito mo ngayon ilalagay yung mobile number mo. Ayan, bali mag-start na kagad kayo sa 9. Bali example lang yan, no, para meron kayong idea. Kapag ka nalagay nyo na yung mobile number, click nyo lang yung next. Ngayon, ito ngayon yung lalabas, no, enter one-time password. Ngayon, makaka-receive kayo ngayon ng one-time password doon sa number na nilagay nyo kanina. Ayan, via text message. So, i-check nyo yung text message. Ngayon, after nun, ito ngayon yung lalabas, create your own MPIN. Ayan, maglalagay ka lang ng 6-digit dito na MPIN, ayan, na magiging password mo, no, para makapag-login ka next time. Ayan, so tandaan nyo yung MPIN nyo na ilalagay dito, mas maganda na screenshot nyo or isulat nyo. Kapag ka nakapaglagay na kayo ng MPIN nyo, click nyo lang yung next sa baba. Tapos ito ngayon yung lalabas, re-enter your MPIN. Bali, uulitin nyo lang. Ayan. Tapos ito ngayon yung lalabas, click mo lang yung next sa baba. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas, congratulations. Ngayon nakapag-register ka na ng account sa eGovPH app. Click mo lang yung continue. After nyo mag-register, kailangan ma-verify nyo yung account nyo para ma-access nyo lahat ng features and services ng app. Ayan. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo, no, kung paano mag-verify ng account sa eGovPH. Ayan, mapapansin nyo sa may bandang taas, wala pa kayong profile picture, tapos nakalagay, verify your account. Para ma-verify yung account nyo, click mo lang yung verify now sa baba. Pag click mo yung verify now sa baba, ito ngayon yung lalabas, identity verification. Please enter your personal information. Sa part na to, dito ka maglalagay ng personal information mo. Sa may part ng citizenship, ayan, ilalagay mo dyan, Filipino,
Ayan. Sa baba nun, first name, ilalagay mo yung first name mo. Ayan, kung may suffix ka, ayan, dyan mo ilalagay sa part na yan. Kung wala naman, okay lang. Next doon is yung middle name. Ayan. Kung wala kang middle name, i-click mo lang yung box sa baba. I have no middle name. Ayan. Next doon is yung last name. Tapos, birth date. Ayan. Sa paglalagay ng birth date, ayan, una yung month, day, tapos year. Ayan. Bali ganyan yung format. Ayan. Next doon is yung gender. Pipili ka kung male or female. Ayan, bali example lang yung details na yan para meron kayong idea. Ayan. Double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. Kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na i-click yung next sa baba. Pag click yung next sa baba, ito ngayon yung lalabas, current address. Please input the correct address below. Sa part na to, dito kayo maglalagay ng address. Ayan, sa may part ng country, ayan, ilalagay nyo lang dyan, Philippines. Ayan. Next naman, state, province. Ayan, kung saan ba yung area nyo. Bali may drop down naman, no? Pipili lang kayo. Ayan. Next doon is yung city, municipality. Ayan. Barangay. Tapos house number, building, street name. Tapos yung address line 2. Tapos postal code. Kahit hindi mo nalagyan. Kasi optional lang naman siya. Ayan. Bali sa part na yan, hindi na natin yan lalagyan. Ayan. Bali example lang yung details na yan, no? Para meron kayong idea. Ngayon kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede nyo na i-click yung next sa baba. Ayan, bali ito ngayon yung lalabas. Confirm information. Bali sa part na to, i-double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. Ayan, kung may mali, pwede nyo namang i-edit. Pwede nyo baguhin. I-click nyo lang yung edit details. Ayan. Ngayon kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede nyo na i-click yung next sa baba. Ngayon kapag ka-click yung next sa baba, ito ngayon yung lalabas, add your signature. Ayan, bali pipirma ka rito gamit yung fingertip mo. Bali ito nga pala yung example ng pirma. Ayan, ngayon kapag ka nakapirma na kayo, pwede nyo na-click yung continue. At ngayon, ito ngayon yung lalabas, confirm signature, click mo lang yung confirm sa baba. At pagkatapos no, ito ngayon yung lalabas, take live selfie. Sa part na to, no, dito tayo ngayon magte-take ng selfie. Ayan, mababasa nyo na rin yung guidelines. Ayan, avoid wearing cap, avoid multiple faces. Ayan, avoid using filters. Ayan, face must be within the circle. Use enough lighting. Ayan, and hijab-friendly verification. Ayan, bali andyan na yung guidelines, no? Para meron kayong idea. Ngayon, tap nyo lang yung tap to launch camera sa baba. Ngayon, kapag tinap nyo yun, ito ngayon yung lalabas, click nyo lang yung while using the app. Ayan, ngayon, ito ngayon yung lalabas. Ayan, ayan, susundin nyo lang yung sa may bandang taas na instruction. Ayan. Una, look at the camera. Pangalawa, blink your eyes. Bali, susundin nyo lang ngayon yung instruction na nasa taas. Ayan, bali ngayon, ito ngayon yung lalabas. Pwede kayo mag-retake ng photo kapag gusto nyo, pero kapag masaya na kayo, click nyo lang yung yes, I'm happy. Tapos ito ngayon yung lalabas. Congratulations! You have successfully upgraded your account. Enjoy the eGovPH app services. Ibig sabihin na verify nyo na yung account nyo sa eGovPH. Ayan, pwede nyo na magamit yung services and makita yung national ID nyo. Ayan. Ngayon, kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na i-click yung okay sa baba. Pag click nyo yung okay sa baba, no, mapupunta kayo sa pinaka-home ng eGovPH. Para makita nyo naman yung digital ID nyo, click nyo lang yung digital ID sa baba. Kapag click nyo yun, ito ngayon yung lalabas, makikita nyo na kaagad yung national ID nyo. Ayan. Tapos, kapag click nyo naman yung PhilHealth sa may bandang baba, makikita nyo na agad yung PhilHealth ID nyo. Ayan, bali yan yung mga available na digital ID sa eGovPH. Ayan, after nga ng verification process, ayan, agad niyang na-verify yung account ko. So, hindi nagtagal, no, hindi ako naghintay ng mga ilang oras para ma-verify yung account. After nung process na ginawa ko, na-verify agad yung account ko. Ayan, nagamit ko kaagad at na-open ko kaagad yung national ID. Ayan, na-open ko rin yung PhilHealth ID. Ayan, at may access na rin ako sa features and services ng eGovPH app. Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano nga ba mag-register at mag-verify ng account sa eGovPH. So yun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong brand na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga ganitong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.